Kamusta mga ka-QP? Magandang balita po tayo ngayon dahil po may mga ilang pagbabago po sa policies para sa mga OFW at ibang foreign worker dito sa Taiwan. Unang-una po, ang mga lokal na trabahador dito sa Taiwan ay makakatanggap po ng dagdag sahod. Woo! So, syempre para makakuha ng mas maraming quota or slot para sa mga foreign migrant workers, kailangan po muna ng mga kumpanya ang magtaas ng sahod sa kanilang mga foreign workers o Taiwanese na employees. So, ayon po sa balitang ito, kung magdadagdag sila ng mga migrant worker, kailangan nilang taasan ng 2,000 NT ang sahod ng isang trabahador ng kumpanya. Ito po ay sinuportahan na ng National Federation of Industries dahil makakatulong daw ito itaas ang sahod sa mga industriyang mababa ang sweldo. Pangalawa, at ito ang isang pinakamahalagang balita po para sa marami, permanent residency para sa mga senior migrant workers. Woo! Ayan, another good news po. So, sa kasalukuyang system po, kailangan syempre umuwi ng mga migrant worker pag tapos na yung kontrata nyo, di ba? So, ngayon po, ang mga senior o matatagal nang nagtatrabaho na migrant workers ay maaari nang mabigyan ng permanent residency or APRC po. So ito ay para mas matatag na produksyon ng mga kumpanya at syempre mas matatag na buhay na din para sa mga mabibigyan ng APRC. So ito pong mga senior worker kasi po ang pagkakaalam ko po, um, maximum year ng isang OFW ay 10 to 12 years. So, for sure, pag may kakilala kayong 12 years ay tapos na yung kontrata nila, umuwi po sila. So, ito po ang mga senior migrant workers. So, kayo po ba, ilang years na kayo dito sa Taiwan? At pangatlo po ay ang direktang pag-recruit ng gobyerno. So ito po ang Ministry of Labor ng Taiwan ay magtatayo ng mga recruitment centers sa ibang bansa. So it's either sa Vietnam, Thailand, Indonesia, or kung anong bansa po ang mapagdedesisyonan nila. So sila na mismo ang direktang kukuha ng mga migrant workers. So, ang layunin po nito ay kontrolin ng dami at syempre mas mabilis na pag-recruit, bababaan ang gastos at aalisin ang mga intermediary barriers o sa madaling salita, babawasan ng mga problema at bayarin sa mga broker or ahensya. So, ayan po ang ating good news for today. So, patuloy nating babantayan ang final na pag-approve ng planong ito. So, syempre, para sa mga iba pang update, mag-follow po kayo sa ating TikTok account at syempre, i-follow nyo na din po ang ating FB page, QP Remit Pinoy at mag-ingat po tayong lahat.